Nakaranas po ng biglang buhos ng ulan kagabi sa Metro Manila at ibang probinsya. Gaya po sa Ross Boulevard kung saan nagkaroon ng pagbaha. Bagya namang sumikip ang daloy ng trapiko sa Quezon City na inulan din kagabi. Dahil sa walang tigil na ulan, tumaas naman ang tubig sa isang ilog sa Zamboanga City. Halos umabot na ang tubig sa kalsada at mga bahay kahapon. Lagpas na ang baha sa isa pang barangay. Ayon sa isang opisyal na barangay, mahigit 10 pamilya ang inilikas. Patuloy ang rescue operation ng mga otoridad habang itinaas na sa blue alert status ang Zamboanga City. Nalunod naman ang isang lalaki habang naliligo sa dagat sa gitna ng masamang panahon. At sa gitna pa rin ng masamang panahon, kabi-kabilang disgrasya ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Ormoc City, isang rider ang patay sa salpukan ng 2 motorsiklo. Yan at iba pa sa pagtutok ni Chino Gaston. Nasawi at tumalsik sa puno ng nyog ang isang rider na 22 anyos nang makabanggaan ang isa pang motorsiklo sa Ormoc City kaninang umaga. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, pasuray-suray ang motor ng biktima nang pumasok sa lane ng kasalubong na motorsiklo. Sugatan ang rider nito. Nagkalat sa gilid ng kalsada ng Diadi Nueva Vizcaya ang mga school supplies na karga nitong nadisgrasyang truck. Base sa investigasyon, hindi raw gumana ang preno ng truck. Kaya sumalpok ito sa puno at bumaligtad sa gilid ng kalsada. Dinala sa ospital ang sugatang driver at pahinante. Buti tumama sa gutter. Sa Pagbilao, Quezon, nahulog sa kalsada at bangin ang mga kargang melon ng isang tumagilid na delivery truck. Ayon sa pulisya, hindi umano na-kontrol ng driver ang manibela dahil sa dulas ng kalsada bunsod ng ulan. Ulan din ang dahilan ng karambola ng 3 sasakyan sa Timonan, Quezon. Ayon sa pulisya, nang huminto ang isang van para iwasan ang lubak sa kalsada, bumangga sa likod nito ang isang pick-up truck na nabunggo naman sa likod ng pampasaherong bus. Walang naiulat na sugatan. Nakatakdang magharap sa tanggapan ng pulisya ang mga sangkot na driver na wala pang mga pahayag. Sa Mabinay, Negros Oriental, UP ang 3 kotseng nagkarambola dahil sa isang truck na may kargang waste material ng tubo o sugarcane. Base sa investigasyon, nakahinto ang 3 kotse habang naghihintay na makadaan sa one-way lane dahil sa ginagawang kalsada. Sinubukan daw ng truck na huminto, pero dahil sa madulas na kalsada, dumausdos ito hanggang sa bumangga sa kasunod na kotse. Walang naiulat na sugatan, sumuko sa pulisya ang truck driver. Nadisgrasya naman ang 3 bus at isang SUV sa San Enrique, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, lula ng 3 bus ang mga estudyanteng papunta sa retreat sa Silay City. Nag-overtake umano ang pangatlong bus pero nawala ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa ulan at dulas ng daan. Kaya bumangga ito sa SUV at 2 naunang bus. Sugatan ang 4 na estudyante sa umu-overtake na bus. Sugatan din at nasa mabuting kalagayan na ang driver ng pangalawang bus. Ang driver ng nakadisgrasyang bus nasa kustodiya ng pulisya at nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, sumadsad ang isang Chinese fishing militia vessel ilang kilometro ang layo mula sa Pag-asa Island. Ang AFP hindi masabi kung sadya itong isinadsad doon o dahil ba sa masamang panahon. Nagbabalik si Chino Gaston. Nitong Sabado sa gitna ng masamang panahon, namataan ng mga mangingisda sa Pag-asa Island ang fishing vessel na ito na sumadsad sa mga bahura wala pang 2 kilometro mula silangan ng Pag-asa Island. Ayon sa Kalayaan Island LGU, low tide noong sumadsad ang barko na sa kanilang pagkakakilala ay bahagi ng Chinese fishing militia. Dakong alas 5:30 ng hapon, natanggal din daw ang barko nang hatakin ng 2 kasamahang fishing vessel. May mga naiwan pa nga doon na parang floating buoy or floating anchor na tinatawag nila. Hindi rin nila mapuntahan ngayon gawa nung malakas daw yung alon. May humilang 2 na Chinese fishing militia rin. Tapos ang ano nila ay patras yung hila nila nung nabahurang barko. Kinumpirma ng Naval Task Force 42 ng AFP ang pagkakasadsad ng barko sa Eastern Reefs ng Pag-asa Island.
Hindi masabi ng AFP kung ang Chinese ship ay sumadsad dahil sa masamang panahon o sadyang isinadsad. Ang residente na si Larry Hugo ang isa sa mga nag-report tungkol sa Chinese vessel. Ang picture nito'y kanyang ipinost sa kanyang social media page. Pangamba niya, baka ginagaya raw ng mga Chino ang sadyang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rumisponde rin daw ang PCG sa Pag-asa para makumpirma ang ulat mula sa mga residente at kung posibleng tulungan sana ang Chinese ship. Na-report din po yan ng mga local fisher folks sa authorities. So eventually may naging actions po ang ating Coast Guard, which is na pinuntahan po nila, nag-deploy po sila ng force sa nila para i-check. Nag-inspeksyon naman kahapon sa Balabac, Palawan si Defense Secretary Gilbert Teodoro para sa planong pagtatayo roon ng airbase at naval station. Recognized international sea lane dito. So minsan dumadaan talaga dito ang mga Chinese vessels. At ito, pag hindi nadama or hindi nagkaroon ng presence dito, napakadali na abusuhin ng foreign influence and other inappropriate and illegal activities dito. Isa ang Balabac sa mga lokasyon para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika kung saan bibigyan ng access ang mga Amerikano sa mga base militar sa Pilipinas para sa pagsasanay at sa humanitarian and disaster relief effort. Ang Reciprocal Access Agreement naman sa pagitan ng Japan at Pilipinas lusot na sa National Diet o Parliament ng Japan. Sa ilalim ng RAA, papayagan ang pagpapadala ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas at mga sundalong Pilipino sa Japan para sa joint military drills. Naunang naaprubahan ng ating Senado noong Disyembre ang RAA na katulad ng VFA o Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Kabilang ang ito sa mga hakbang para protektahan ang ating soberenya sa gitna ng mga banta sa ating teritoryo, lalo sa West Philippine Sea. Sabi ni PCG Commodore at spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ipagpapatuloy ng mga susunod na administrasyon ang kasalukuyang paninindigan sa paglaban sa ating teritoryo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa Bacoor, Cavite, may mga residenteng nasunugan pa sa gitna ng mga pag-ulan. Aabot po sa 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nakatutok si EJ Gomez. Sa gitna ng malakas na ulan, binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay Talaba 3, Bacoor, Cavite, pasado alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikalawang alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa 8 fire trucks ang kailangang rumisponde. Kanya-kanyang silong mula sa buhos ng ulan ang mga nasunugan. May ilan sa jeep nagsitakbuhan bitbit ang ilang naisalbang gamit. Ang iba naman sa barangay hall nagkumpulan. Kahit gamit wala na po, basta malagay po yung mga bata. Gaano po ba kabata itong anak niyo? 2 months po. Kahit ang lakas ng apo, ng ulan, talagang sumugid kami sa ulan. Makaligtas lang. Ilang residente ang nahirapan huminga sa kapal ng usok at nagtamo ng mga sugat. Nagbubuhos lang po kami tapos bigla akong nasabugan. Masakit lang po, tas tulak. Kwento ng isang residente, isang babae sa kalapit bahay daw nila ang nagsabing sa kanyang tirahan nagsimula ang apoy na dulot ng sinindihang kandila. Wala rin po sa isip niya, nagigib daw po siya ng tubig. Kaya pagbalik daw po niya yun, lumakas na po yung apoy. Ayon sa barangay, hindi bababa sa 75 ang nasunog na bahay na karamihay gawa sa light materials. 200 pamilya raw ang nawala ng tirahan. Talaga naman medyo masikip, kaya medyo nahirapan. Doon na lang po na pinapasok sa ginagawang kondo, yung lahat ng bombero po, para po maapula yung apoy doon sa Zone 6 po. Mag-aalauna kanina nang tuluyang naapula ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang kabuang halaga ng pinsalang dulot nito. Sa mga capsule tent nagpalipas ng gabi ang mga apektadong residente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Naging makulay ang pagpapailaw ng Jones Bridge sa Maynila kagabi, kung saan ipinagdiwang din ang 5 dekada ugnayan ng Pilipinas at China. Nakatutok si JB Santos. 2, 1... Sa kabila ng masamang panahon, naging makulay at magarbo ang pagpapailaw ng Jones Bridge sa Maynila.
Pinangunahan ito ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sinaksihan din ito ni Chinese Ambassador Wang Silian, Manila LGU, ilang kinatawan ng Filipino-Chinese community at iba pang grupo. Ayon sa Pangulo, marami siyang magagandang alaala sa Binondo, tulad ng mga Chinese foods and delicacies. I still always return to the comforting delicacies from the Binondo shops that have stood the test of time. More than the food, it is also about the feeling. Now, essential to Binondo is a historic Jones Bridge, a landmark. It has endured wars, floods, and a long, long history. Ang lighting ceremony ng tulay ay bahagi ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at China. Kaya binigyang diin ng Pangulo ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Half a century of friendship and shared history, all reflected here in the world's oldest Chinatown. Sabi naman ni Chinese Ambassador, sana raw kooperasyon imbis na alitan ng mas mapalalim pa ng dalawang bansa. Half a century ago, the leaders of our two countries sized up the situation and made the strategic and audacious decision to establish our diplomatic relations. We have every reason to revisit the original vision of our forefathers and follow the heartfelt wishes of our two peoples to seek cooperation instead of confrontation, dialogue instead of conflicts. China and the Philippines are close neighbors that cannot move apart. Ang pagpapailaw sa Jones Bridge ay inisyatibo ng gobyerno at private sectors. Bahagi rin ito ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM program na layong pasiglahin ng turismo sa paligid ng Ilog Pasig. Inaasahan daw nilang darayuhin ang lingguhang lights and sound show sa Jones Bridge. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Hindi bababa sa 2 sako ng umano'y shabu ang nalambat din ng mga mangisda sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Kasunod yan ang mga nakuha ring floating shabu sa Pangasinan at Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, pareho ang pambalot ng mga nakuhang shabu sa Ilocos Sur sa mga nakuha sa Pangasinan. Posible raw na inanod ang mga ito at nakuha ng 2 mangingisda. Ipagpapatuloy raw ng PCG ang pagmumonitor sa mga kalapit na baybayin. Inabisuhan din nila ang mga residente na mag-i-alerto at mag-report kapag nakakita ng mga lumulutang na sako. Ayon sa PIDEA, nasa mahigit 900 kilo na ang mga nakuhang na shabu na nasa mahigit 6 na bilyong piso ang halaga. Sa Maribeles, Bataan, binigyan ng Police Regional Office 3 ng sako ng bigas ang mga mangingisdang nag-turnover ng mga nakuhang lumulutang na sako ng shabu roon. Kung si outgoing Senator Francis Tolentino ang tatanungin, kayaan niyang tapusin ang impeachment trial sa loob lang na 1 buwan para hindi na tumawid sa 20th Congress. Pagtalima raw ito sa nakasaad na 4th whim sa konstitusyon, pero may paglilinaw rito ang mismong sumulat niyan sa Saligang Batas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ipinanukala sa Senado ang mas pinabilis o expedited impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kaya raw tapusin sa loob lang ng 19 na araw o mula June 11 hanggang June 30 na huling araw ng 19th Congress. Sabi ni Senator Francis Tolentino, pwede niya raw itong ipresenta bukas sa Senado. Pero para daw magawa yan, kailangang mapapayag ang prosecution na imbes na 7, gawin na lang 2 ang articles of impeachment. Yung 2, doable na yun. Piliin na lang nila yung sa tingin nila ay meron silang sapat na ebidensya. Sa ganon, paraan ay talaga mapapabilis ito. Sinusubukan pa namin kunin ang komento rito ng mga kongresistang miyembro ng prosekusyon pero wala pa silang tugon sa ngayon. Paliwanag ni Tolentino, iminumungkahi niyang pabilisin ang trial dahil hindi anya ito pwedeng tumawid sa 20th Congress. Show me a provision in the Constitution, 1987 Constitution, that would point to the words carry over. Wala. Naging basihan niya ang salitang forthwith sa konstitusyon. Yung salitang forthwith ay command na naka-attach sa 19th Congress.
Hindi po yun constitutional command sa 20th Congress. Iba ang pananaw rito ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi ito matatapos ng isang buwan lang. Talagang tatawid to ng 20th Congress. Sa Facebook, nag-post si retired Justice Adolfo Azcuna na kasama siya sa framers ng 1987 Constitution. Sabi niya siya ang sumulat ng salitang forthwith na ang ibig sabihin aniya agad-agad. May tuturing daw na matinding paglabag sa saligang batas kung ibabasura ng Senado ang articles of impeachment at hindi magtutuloy sa trial. Pero pwede raw itong baligtarin ng Korte Suprema o Senado ng susunod na Kongreso sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Sabi rin ni Azcuna, pwedeng tumawid sa susunod na Kongreso ang impeachment proceedings dahil hindi naman daw ito legislative power ng Senado kundi constituent power. Umaasa si Azcuna na susundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon na ituloy na ang impeachment trial. Mabibigyan din daw nito ng due process at pagkakataon si Vice President Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Panukala naman ang isa sa mga prosekusyon na si Manila Representative Joel Chua, sana present sa kanilang presentasyon sa Miyerkules sa mga bagong halal na senador para raw makapaganda ang mga ito kapag naging senator judge na sa susunod na Kongreso. Babala naman ang mga mambabatas kapag hindi natuloy ang impeachment trial. Kung maging malabnaw o lumabo ang impeachment proceedings, ilalabnaw lahat yan. At mahihina yung tinatawag natin check and balance. I'm afraid that there's going to be an erosion of public trust in the Senate as an institution. Marami pong aalma dyan, marami pong mawawalan ng, if I may say, respeto sa Senado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dahil sa lakas ng ulan, binahangil ang lugar sa San Jose del Monte, Bulacan. Nawasak ang mga bahay at isang tulay at nagkalat pa ang mga basura. At nakatutok doon live si Mariz Zumali. Mariz. Ivan, umaliwalas at bumuti na ang lagay ngayon lagay ng panahon ngayon dito sa San Jose del Monte, Bulacan at humupa na rin ang baha. Pero nitong Biyernes lang ay umapaw pa ang sapang ito na aking kinaroroonan. Umabot hanggang dibdib ang baha at nasira pa ang railing ng tulay na yon. Sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan nitong Biyernes ng hapon dito sa San Jose del Monte, Bulacan, mabilis na tumaas ang tubig sa sapang ito sa barangay San Rafael 1 at umapaw sa mga katabing bahay, pati ang railing ng tulay nasira. Kasabay ng pagragasa ng baha ang sangkatutak na basura na natangay sa mga kabahayan. Agad na pasugod ang kapitan ng barangay at mga kagawad para tignan kung gaano nakataas ang baha at kung may nangangailangan ng rescue. Nagtanggal din sila ng mga trosong humambalang sa mga lagusan. So, in span of 30 minutes, talagang sumobra na po laki yung tubig. Kaya hindi po namin sukat akalain na lalaki ng sobrang laki po yung tubig. At babahain po kami ng sobra po. Kalaunan, kinailangang umatras nila Kap dahil sa panganib ng pagtaas pa ng tubig at posibilidad daw ng pagkakuryente. Tumataas na rin po yung tubig sa mga breaker. Baka po kami po ay makuryente. So, pinasara ba yung kuryente? That time po kasi medyo nagkakaguluhan na po kami. Ang ginawa na lang po namin talaga is before namin umalis, sinabi po namin sa mga kabahayan na patayin po nila yung breaker nila. Then nag-chat na po kami sa Meralco na sana patayin yung mga kuryente dahil baka magkaroon ng problema. Pilit pang nagsasalba ng mga gamit ang mga residente. Mayroon ding nakapag-ipon pa ng ipangangalakal. Kabilang sa pinakaapektado ang bahay ni Michael na nawasak ang dingding at riprap at nabungkal pati ang sementong sahig. Abang bumabaha kasi, kaya nasira yung bahay namin. Yung mga basura, doon tumama yung mga troso. Tumama sa mga dingding kaya nasira. Natakot din po kasi kagaya ng last year po kasi tong tulay nasira po kasi dala yung bugso ng ulan din nung nakaraan. So yun din po, inisip din po namin yun. Kaya lang talagang syempre, since wala naman kaming ibang pupuntahan, hindi rin naman namin alam kung saan kami pupunta. So tinaas na lang po namin yung mga gamit namin. Putik talaga, burak nga kasi mabaho siya. Madumi po. Wala namang napaulat na nasaktan o kinailangang i-rescue. Ayon kay Cap Daluz, plano nilang maglagay ng trompa o alarm system na konektado sa CCTV para sa agarang babala sa komunidad sa oras na tumaas muli ang tubig. Lalo't catch basin ng mga karatig probinsyang kanilang lugar.
Dahil din sa malakas na hangin ay nabuwal ang 15 poste sa Barangay Bulusan sa Kalumpit noong ding Biyernes. May 5 pang posteng lumundo dahil sa malakas na hangin, dahilan para mabalam ang supply ng kuryente. Ayon kay Barangay Captain Danilo Marin, biglang dumaan ang malabuhawing lakas ng hangin na may kasamang ulan. Tila nagmukha raw mga domino ang mga poste. May nag-spark pa sa mga nabuwal na poste sa bukid na puno ng tubig. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sabi ng Meralco, naibalik na ang supply ng kuryente sa 3,000 na apektuhang customer sa Barangay Bulusan alas 3 ng hapon kahapon. Sabi pa ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Josel Dariaga, 24 oras naka-duty ang kanilang mga tauhan para rumisponde sa anumang electricity service concern, lalo na ngayong nagsimula na ang tag-ulan. Ivan, balik dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagpaalala nga ang barangay sa mga residente sa tamang pagtatapon ng mga basura para hindi bumara sa mga kanal at sa lagusan din ng tubig na siyang nagiging sanhi ng matinding pagbaha. At sa mga sandali pong ito ay inaayos na rin yung railing dun sa tulay para masigurong hindi magiging delikado sa mga daraan. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Marie Zumali. Arestado ang isang lalaki na umano'y nagbebenta online ng ATM card na in-issue ng mga dati niyang trabaho. Kapalit ng 4,000 piso, may kasama pang registered SIM card ang nilalako niyang ATM card. Nakatutok si Bea Pinlac. Sa unang tingin, tila normal na nag-uusap ang dalawang lalaking ito sa West Grace Park, Caloocan. Pero ang lalaki palang nakaitim na t-shirt, nagbebenta pala ng ATM card sa pulis na nagpapanggap na buyer. Maya-maya, lumapit na ang backup na tropa galing PNP Anti-Cybercrime Group. Tinabi nila sa gilid ang suspect na patangu-tangu na lang habang hinuhuli at binabasahan siya ng kanyang karapatan. Ayon sa pulisya, package pa ang alok ng suspect sa social media. Sa halagang 4,000 pesos, may ATM card na, may kasama pang mobile banking account at registered SIM card. Yung binibenta niya pong mga accounts ay mismong payroll account niya dati sa mga former jobs niya. So yung dalawang ATM cards na po na yun ay hindi po na-close ng former company niya. And since kailangan niya po ng pera sa pag-apply sa bagong job, kaya po naisipan niyang ibenta po ito kasabay na po yung mobile banking account and yung e-wallet. Babala ng pulisya, delikado ang pagbebenta ng mga ito. Ito po ay maaaring mapunta sa mga scammers or sa cybercriminals na kung saan maaari din nilang gamitin sa mga illegal online activities. Once na po, pag na-establish po na under po sa inyo yung mga accounts na ito or yung pag-register ng SIM card po, ay maaaring kayo po ang managot sa batas. Aminado sa krimen ang suspect. Hindi na po kasi siya kinukuha, so parang nagiging savings account pa lang po. Naisipan ko lang talaga siya ibenta kasi nagipit talaga ako, ma'am. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw lalo't may binabantay ang low pressure area. Alamin natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, patuloy pong pinalalakas ng low pressure area yung hanging habagat habang patuloy po itong kumikilos papalapit sa ating bansa. Huling nakita ng Pag-asa, ito pong low pressure area sa line 215 kilometers silangan po ng Baler, Aurora. Ayon po sa Pag-asa, posible po itong maglandfall o kaya naman po ay mag-cross or tumawid po dito sa may Central Luzon ngayong gabi o kaya naman ay bukas. Pagkatapos po nitong dumaan dito sa kalupaan at mapunta na po ulit dito sa dagat o dito sa may West Philippine Sea, saka na po ito posibleng lumakas at mamuo bilang isang ganap na bagyo. Pero depende pa rin po yan at pwede pang magkaroon ng mga pagbabago sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy po nitong palalakasin yung hanging habagat o yung southwest monsoon, kaya po maging handa pa rin ang ilang bahagi po ng ating bansa sa mga posibleng pag-ulan na dadalhin po nito. Base po sa datos ng Metro Weather, inaasahan po natin ngayong gabi meron pa rin mga pag-ulan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Pilipinas, kasama po dyan ang ilang lugar dito sa northern at central Luzon, ganoon din dito sa ilang bahagi
bahagi po ng Southern Luzon. Meron din mga kalat-kalat na ulan, dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Bukas ng umaga, yung po no, inaasahan po natin araw po ng Lunes. Dito po sa bahagi ng Luzon, halos ganyan din po ang inaasahan nating lagay ng panahon. Pero pagsapit po ng hapon at gabi, mas mataas na po ang tsansa ng mga pag-ulan at merong mga malalakas na buhos dito po yan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Mimaropa at pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Calabarzon at ng Bicol Region. Maging alerto pa rin po sa landslide o mga pagbaha gaya po ng naranasan sa Bulacan. Epekto po yan ng habagat na pinalakas nitong low pressure area na patuloy pong kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin po ang mga pag-ulan sa Visayas, lalong-lalo na dito sa western portions, kasama po ang Negros Island Region. Sa Mindanao naman, maaliwalas at halos wala pong ulan sa umaga. Ito po yan, pero bandang hapon may chance na po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin po ang mga residente. Sa mga taga Metro Manila naman, ngayong gabi po, posible pa rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lungsod. Mataas din po ang tsansa ng ulan bukas, lalo na po yan pagsapit ng hapon at ganoon din po pagsapit ng gabi. Pero mga kapuso, gaya po ngayong araw, meron po tayong mga break o yung pong pagkakataon na mawawala po yung mga pag-ulan, kakalma po yung panahon, pero pagkalipas po ng ilang oras ay maaari na namang bumuhos yung mga pag-ulan. Patuloy rin po umantabay sa updates dahil bukod po dito sa low pressure area at ganoon din sa habagat, may iba pang mga kumpol na mga ulap na minomonitor ang Pag-asa. At yan po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Wagi sa Game 1 ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Finals, ang Arellano Chiefs. Naka 3 sets po sila kontra sa isang set lang na naipanalo ng Letran Knights. 1 win away na rin ang Benilde Lady Blazers na nanalo sa Game 1 ng NCAA Season 100 Women's Volleyball Finals. Nanguna sila sa 3 sets, kaya wagi sila sa score na 3-1 kontra Letran Lady Knights. Magaganap po ang Game 2 ng Men's at Women's Volleyball Finals sa June 11. Makikita po ito sa kuha ng CCTV. Ito po yung pagdating ng lalaki sa isang tindahan sa Baliwag, Bulacan. Tumingin po ito sa mga paninda. Pero paglapit niya sa pintuan ng tindahan, bigla siyang bumunot ng baril. Pumalya o nag-jam ang kanyang baril, kaya ilang beses niya itong ikinasa at itinutok hanggang tuluyan na baril ang target niyang 74 na taong gulang na babae. Bumagsak sa sahig ang biktima at namatay. Tinutugis pa ang gunman at iniimbisigahan ang motibo sa pamamaril. Pumila sa rasyon ng tubig ang ilan sa mahigit 300,000 customer ng Maynilad na nawala ng tubig dahil sa nabutas sa pipeline. Nakatutok si Jamie Santos. Wala nang alisan sa pila ang mga residente ng Barangay 255 Zone 23 sa Maynila. Hinihintay nila ang balik ng mga truck ng bumbero na magrarasyon sa kanila ng tubig. Kabilang ang kanilang barangay sa nawalan ng tubig dahil sa nasirang pipeline ng Maynilad sa Tondo, Maynila matapos tamaan ng isang third-party contractor. Meron na pong pumuntang 2 bumbero. Nakapwa din po namin taga-barangay ang nagbigay. Tapos meron po ngayon na galing din po kanina lang na isang malaki naman po na bumbero. Nag-refill naman po kaya naubusan po ngayon. So ngayon tumutulong lang po sa amin, puro fire volunteer lang po. Punta kayo sa mga residente dito sa Maynila? Nakaka-3 na po. Simula, anong oras po nagsimula, sir? Alas 12 po. Ang mga residente naman sa Barangay 253 sa Maynila pa rin, ipinila na lang sa kalsada ang kanilang drum at timba para di na mapagod sa paghihintay. Ang dami na po umikot na bumbero. Hindi naman po kami iniintuan. Di bale ng walang ilaw, wag lang tubig. Nagkakagulo naman ang mga taga-barangay Zapote, Juan Bacoor, Cavite nang dumating ang truck ng may kargang tubig mula Maynilad. Sabi ng Maynilad, nasimulan na ang patch welding sa nabutas na pipeline sa Nicolas Zamora Street, Tondo, Maynila. Nasa mahigit 350,000 customers sa Maynila, Pasay, Las Piñas, Parañaque at ilang lugar sa Cavite ang apektado. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras.
Natapos na ang pag-aayos ng Maynilad sa napinsala nilang pipeline sa Tondo, Maynila. Kaya sabi po ng Maynilad, unti-unti nang maibabalik ang water supply sa mga apektadong lugar sa mga susunod na oras. Pero ang aktwal na oras ng balik supply, nakadepende raw sa elevation ng lugar, sa distansya mula sa mga pumping station, at sa lakas ng volume withdrawal ng mga customer. Asahan din daw ang pansamantalang water discoloration kapag bumalik na ang supply, kaya dapat padaluyin muna ang tubig hanggang sa luminaw ito. Magsasagawa raw ang Maynilad ng flushing activities para mapabilis ang paglinaw ng tubig. Quick chika time tayo mga kapuso. Si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista ang newest house guest ng PBB Celebrity Collab Edition. Welcome sa bahay ni Kuya, Miss Heart. Mic check. Ready na sa pasiklaban ng 12 fresh voices laban sa 12 nagbabalik na Clashbackers. Ang Ultimate Showdown mapapanood na sa The Clash 2025 mamayang 7:15 p.m. Na-opa ka ni Opa. Napasmiling through the pain si Dennis Trillo matapos balibagin ni Korean Sparkle actor Kim Ji-soo. Pero don't worry, ipinakita lang ni Dennis ang kanyang stunt skills para sa kanilang upcoming show na Sanggang Dikit FR. Ivo Live Encantadia. Malapit na nating mapanood ang Encantadia Chronicles Sangre. Ang mga bagong tagapagligtas, kilalanin sa aking chika. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip ang mga kaabang-abang na eksena sa pinakamalaking telepantasya sa GMA Prime, ang Encantadia Chronicles Sangre. Sa pag-usbong ng bagong panganib, darating ang mga bagong tagapagligtas. Say abisala sa mga bagong tagapangalaga ng Brilyante na formal nang ipinakilala sa MediaCon kanina. Ang 4 na sangre, sina Bianca Umali o Terra, Faith Da Silva o Flamara, Angel Guardian o Dea at Kelvin Miranda o Adamus. Bago ang MediaCon, nakapanayam ng GMA Integrated News ang 4 na sangre. Iplinex ng 4 ang kanilang full costumes at mga pinagdaanan habang sinushoot ang Kapuso Telepantasya. Aminado si Faith na sa sangre na challenge ang kanyang kakayahan sa pagganap. Na hindi ako bihasa pagdating sa pakikipaglaban. Yung ibang klaseng laban siya dahil yung brilyante ng apoy yung nasa akin. So yung fire, yung alab talaga ng pakikipaglaban, yung init, it has to be there. Nagpapasalamat naman si Angel na nakatulong ang mga nauna niyang project para maging handa sa pagganap niya sa bagong serye. Galing akong Running Man. So actually nakatulong siya sa pag-prepare ko physically. Since very physical yung Running Man, kahit papano yung body ko, na-ready ko for this. Dinagdagan ko na lang din ng konti pang sipag. Sa loob ng halos 2 taon, siniguro daw ni Kelvin na nasa tamang mindset siya. Pagbutihin pa ang pag-arte at magkaroon ng sapat na lakas para sa mga training para sa fight scenes. Kailangan mo talaga ng matinding commitment. Kung mahina yung isip mo, hindi mo talaga siya kakayanin kasi nakaka-burn out din sa totoo lang. Kasi yung we're talking about 2 years. Yes. 2017, nang unang gumawa si Bianca ng Telepantasya nang gumanap siya sa Mulawin versus Ravenna. Malaki na raw ang pagbabago pagdating sa paggawa ng ganitong genre. It's harder because dahil tumataas yung standard ng mga tao, at tumatalino yung audience natin. Our audience are thinking people and they are intelligent people na hindi ka na lang pwede basta-basta magpalabas ng kahit na ano sa TV ngayon. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.